Ito po lahat ay walang kinalaman doon sa tirada nila kay Sara dahil hindi naman epektibo 'yon eh. Nananatili pa rin na si Vice President ay mahal pa rin ng taong bayan, ano? Marcos himself is the cause of his trouble. His administration, his competence is the measure of the performance rating that he's getting now. Nadamay lang po ang ating Vice President kasi part siya ng administration. Nasa ating komunikasyon ang dating Presidential Advisor on Political Affairs ng Duterte Administration, dating mambabatas, Attorney Jing Paras. Attorney, magandang umaga. Welcome to the program. Magandang umaga, MJ. Magandang umaga, Jay. At magandang umaga din sa ating paboritong station, SMNI. Sir, may mga argumento po ngayon, lalo pat bumaba pareho ang survey score ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte o ang Unity Team. At inaasahan po ng ating mga kababayan na magkakaroon po tayo ng unifying leadership sa ilalim po ng kanilang pamamahala. Now, may mga nagsasabi na kapag tinira raw ang Vice President, abay parang tinira mo rin ang Presidente dahil siya ang ulo ng bansa at sumusuporta ang ikalawang Pangulo. Ano po ba ang sapantahan nyo dito, Attorney, bilang dati pong Presidential Political Affairs Advisor? Well, unang-una, MJ, alam mo naman, ang ating dating Pangulo ay nagsalita na at in-identify niya yung ano nga ang punot dulo nito, no? Ang siguro nakasira sa kanilang unifying ability or yung tinatawag na unity ng Pangulo McCoy Jr. at saka si Inday Sara ay yung parang walang transparency ang kanilang pagtrato sa isa't isa. Unang-una pero let me just correct muna, no, MJ, yung una mong statement na bumaba yung kanilang survey rating. Ito po hindi naman para sa akin, hindi ito dahilan na tinitira si Inday Sara. Ang dahilan naman talaga nito ay yung kabulastugan ng Marcos administration in terms of running the government. Unang-una, hanggang ngayon mataas pa rin ang presyo ng bigas. Yung gumalaw sila para ipababa yung onions, hindi rin bumaba at nagkaroon pa ng kaso yung mga empleyado ng opisyal ng Department of Agriculture at kawawa yung mga minor officials. Sila ang nabuntunan pero ang mga malalaking isda ng DA ay ligtas doon sa kaso at ito naman ay dahilan para ipairal yung kadiwa program ni Marcos. So, nadamay tuloy itong mga empleyado na nagmamalasakit lang sa gobyerno. So ito po lahat ay walang kinalaman doon sa tirada nila kay Sara dahil hindi naman epektibo 'yon eh. Nananatili pa rin na si Vice President ay mahal pa rin ng taong bayan, ano? At nananawagan din ang ating dating Pangulo na kung sino man yung tumitira, ina-identify niya itong mga kaliwa, di ibulat-lat ninyo kung ang tira niyo against Sara is tungkol sa kanyang expenses sa gobyerno like confidential funds, paano naman yung sa inyo? Baka mas masahol pa yung sa inyo. Yun ang sinasabi ng ating Pangulo na Duterte. At sinasabi niya, ilabas nyo yung
ilabas nyo yung sa inyo. Kung hindi, nananawagan siya sa mga sundalo, sa mga policemen, mga farmers, at iba-ibang uri ng sektor natin para ipuwersa yung or hikayati ng COA na i-audit yung mga tao na government officials na tumitira doon kay Vice President Duterte. So yun po ang factor na is Marcos himself is the cause of his trouble. His administration, his competence is the measure of the performance rating that he's getting now. Nadamay lang po ang ating Vice President kasi part siya ng administration.